Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, Soto nagbulagaan, 18 Marines bumaliktad. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to, pasok. Senator Judge Soto for his interjection and availment of round 2. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Mick Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the Magaling na naman, no? prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion. Di pag inopen yan mga kababayan, anong mangyayari sa mga undercover, mga karbi natin? Open din. Anong utak ni Soto ito mga kababayan? Di ba? Gusto mo bang, di ba? Gusto mo bang mabisto yung ating mga undercover? Kasi pag pinalitan yan, pag sinabing open na mga kababayan, di ba? Oh. Pwede nang silipin eh. Yun lang pong naano ko dito kay Soto ha. Pag yun ang ginawa mga kababayan, delikado din po yung ating mga undercover dyan. For example lang ha. Of With the indulgence of Senator Judge Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter, and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the Commission on Audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that. That was the witness's answer. Recognizing Senator Judge Soto. Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Listen to the It is- question. Unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi, Inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito, kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to
how I recall it, na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya Papatawa gumawa naman kayo yun ng eh. observations. Yes po, Your Tapos Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well, then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations? Pwede ko po pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the colleagues. My question is to the counsel for the prosecution, defense, and the witness. One question, maybe a follow-up. And if we may start with the witness first to answer. I'm not asking you to make a judgment in this case ng impeachment. So sa akin is answer the general question. So we've discussed in the last 2 days, diba, what is illegal expenditure, what is irregular expenditure, what is improper expenditure. In between all of that, we talked about many, many technicalities. And of course, this will be much easier if we're talking about public funds which are not confidential in nature. So my question is, when we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang o mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to. And when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito or we might file charges against you? Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga senator judges na nanonood ngayon and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expenditures are in a class by itself, di ba? Peace and order is so important, security is so important. So I'm not referring to this case, So I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense. Witness, go ahead. In your words, no? Apo, kapag AOM po at NS, nire-require po namin sila na mag-submit ng documents. Pero kapag nag-end na po, since there's an obligation to restitute, so ang remedy po nila is to settle the amount or to file an appeal with the commission proper. Yes, but even when you give them an ND to restitute, hindi nyo naman sinasabi pag restitute. Pwedeng restitute na mali paggamit, hindi yung binulsa mo yon, di ba? So at what point as an auditor do you say na sandali lang, criminal na to, may anomalya? Kasi pwedeng mali ang pinaggamitan, kaya isoli nyo. But you're not accusing anyone of na binulsa niya. Well, sa circular naman po, merong presumption na tinatawag kapag hindi nakapag-liquidate na maayos yung agency. Which is Yes, presumption of misuse or misappropriation. Yes, and that's a disputable presumption, right? It is a prima facie presumption. Yes, a prima facie presumption is a disputable presumption. It's not a conclusive presumption, meaning yung prima facie, so lilipat yung onus sa kabila na i-prove na mali. Tama? Yes po, Your Honor. Yes, so hindi pa yun yung hindi ka pa rin dumating dun sa point na yon na parang hindi, as far as COA is concerned, ninakaw mo to.
Again, I'm not talking about this case in general. At what point nga will you have a final COA document saying na yon? Kasi pag sinabi mo lang restitute lang, it could be restitute because you didn't use it for what you were using it for. Based on the rules of COA po, since di ba i-appeal po yung, pwede bang i-appeal yung ND, at kapag naglabas si commission proper ng decision at hindi po nag-comply si agency dun sa decision, then pwede nang i-endorse with the ombudsman yung case for the filing of criminal Kindly wind up, charges. Senator Judge So Cayetano. I'm okay. I just want to hear the answer of both the With prosecution. the permission of Senator Judge Allen, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law, which I think should be coursed through the witness, similarly to how you ask the question to the witness, instead of it being placed on the record based on their own points of view. Well, anyway, we will have 2 more COA witnesses, but I think Yes. to all of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa pag liquidate, and at what point is it criminal? And I just wanted to give, but if that's the I would be decision of the- clarifying that too during my second round. Then I will leave it up to you, Mr. Presiding Officer. I apologize. The prosecution and the defense, you will not have a chance to answer that. But during the time of the presiding officer, you will be able to. Or maybe even in the summation at the end. No? Thank you for your understanding, Senator Judge Allen. Senator Judge Soto for his interjection and availment of round 2. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Mig Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget na susunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Alam nyo, kaya tumatagal itong hearing na ito kasi sa mga ganitong senator judge eh, no? Sinabi na nga pag impeachment hearing, pang impeachment lang, no? Pag session ninyo, doon nyo mo yan sabihin, no? Para hindi humahaba ito eh, no? Oo, sabi niya kasi as a senator, hindi senator judge. Eh di doon mo yan sabihin sa ninyo, sa session ninyo, huwag dyan sa impeachment court. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. So, ibig sabihin, malalaman na ng publiko kung sino si Mary Grace Piatos. Dahil open na. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kababayan? Just the opinion of the With the indulgence of Senator Judge Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter, and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the Commission on Audit po. Then mga kababayan, ano pong masasabi dyan sa mga bulagaan, no, ni Soto dyan po sa impeachment hearing? At eto mga kababayan, pasadahan din po natin itong balitang ito. Pasok. Dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas Teka lang mga ka-reaction, naintayin po ninyo yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Malupit ito na yung sinasabi nila. Una, di ba? Congressman Zaldico ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, Oh. kay Ko, at Oh. maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh.
Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Naku po. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi Uy, teka lang, no? Nung kung totoo man ito mga kababayan, nung una po silang humarap, wala namang mga face mask. 'Di ba? Bakit ngayon meron ng mga takip ang kanilang mga pagmumukha? Totoo ba ito mga kababayan or sinasabotahin nyo lang yung 18 Marines? Yun po kasi yung na-observe ko agad mga kababayan. Tingnan nyo, may mga face mask na sila. Ano, nahihiya kayo? Dahil ngayon kasi pag ikaw ay naka-face mask, nakatakip po ang iyong mukha, posibleng ikaw ay nagsisinungaling at ikaw ay nahihiya sa mga pinagagawa mo. Tulad ng mga witness ni Risa Hontiveros. Ano ba? Mga witness na ba kayo ni Risa Hontiveros ngayon? O, di ba? Bakit nakatakip ang mga pagmumukha ninyo? Ibig sabihin, you are lying to the Filipino. Pero nung una po kayong lumabas, kung totoo man itong mga hinayupak na ito, nung una po silang lumabas, wala pong takip ang kanilang muka. Doon po ay masasabi natin na sila po ay nagsasabi ng katotohanan. Pero ngayon, dahil po dito sa mga takip sa muka nila, masasabi talaga nating mga sinungaling ang mga ito. Di ba? at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik Oo. dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, Oo. mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. O anong dahilan nila? Ba't binabawi Yeah, nila? correct. Hindi nila binabawi ito dahil hindi lang yung mga yan. Ibig sabihin, Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Nako. Oh. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan Mahirap din nila kami paniwalaan ng to. kopya ng video ng Mahirap paniwalaan ng mga ito, mga kababayan. panumpaan at inotaryo ang mga ito. Nako. Inotaryo na. Yan na. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. Oo. Sinong pa ang sinaysay namin. Yeah. Doon sa... Ipakita niyo yung mukha niyo kung ano, totoo sa- yan. Kung totoo yung sinasabi ninyo, ipakita niyo yung mga pagmumukha ninyo. Di ba? Ipakita niyo yung mga pagmumukha ninyo. salaysay namin po. Sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung... Hindi man lang po sila nakaabot ng Blue Ribbon Committee. Naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Oh. Siyempre wala nang sabi nga. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako Mahirap po ito. sa amin. Nako. Tulad ng pinansyal Nako. na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Nako. Nako. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit nila sa Ayun. investigasyon kay Romualdez Ayun, mga kababayan. Office of the Ombudsman na naman. Ha? at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit Ayun ang klaro. Ha? Ayun ang klaro, mga kababayan. daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Ito mga kababayan, nung nasa puder pa itong, for example kung totoo man ito itong 4 na ito, nung nasa puder pa po sila ni Atty. Baligod, alam po natin na may banta po sa kanilang buhay. Di ba? May banta sa kanilang buhay mga kababayan. And maybe, kung totoo man ito, eto na po yun mga kababayan. Ha? Eto na po. Ha? Yung talagang kinatatakutan nila mga karabin natin na bumaliktad sila dahil sa
Hindi lang sa banta ng kanilang buhay, maging sa kanilang mga pamilya siguro mga karbi natin. Maris Umali, Nako, mga ka-reaction. Kasi mga ganito yung mga ka-reaction. Siyempre, gipit na grabe na to, ha? Kung mauubos yung 18 months. King sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center. Grabe, ng ah. Frontline, ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Grabe. Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng Grabe. founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Quiboloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, Grabe ang to. Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Quiboloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Quiboloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Quiboloy habang nililitis. Para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamo Kinakabahan ako dito mga kabayan kasi matagal nang nahinanahimik si Pastor Quiboloy, di ba? Yung issue kay Pastor Quiboloy, matagal na pong nanahimik mga kabayan. Ang naiisip ko po ngayon mga kabayan, baka may ginagawa na namang kalokohan ng ating gobyerno at gusto nilang pagtakpan nitong issue para hindi mapansin. Ang ano lang dito kung anong kalokohan na naman yung ginagawa nila, 'di ba? Kasi tuwing may pasabog, parang smoke screen di ba? May ginagawa sila sa likod ng isyung ito, may ginagawa na naman silang something fishy mga kababayan. No? Ako kinakabahan lang po ako dito mga kababayan kung ano po yung ano nito yung nasa likod talaga nito no? Kasi ang tagal lang na nahimik, ngayon na naman, eto na naman, may issue na, may pasabog sila. Sa tuwing may pasabog, sa likod po ng usok, di ba, ay may nangyayaring kababalaghan mga kababayan. Ano kaya yun? Ha? Ayan po, speculation lang po natin mga kababayan, base po sa mga past experience natin dito sa Pilipinas, na tuwing may kaguluhang nangyayari, meron ding mga nakawang nangyayari mga kababayan. ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Quiboloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa si Quiboloy sa Grabe. Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong Hindi, double jeopardy yan. Julius, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas Yun. bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Quiboloy? Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Pero teka lang di ba nag-recant nga si alias Rene mga kababayan, di ba?
nag-recant po si alias Rene. Ano na po kayang nangyari doon mga karibin natin? No? Kasi yung pong, di ba, yung si alias Rene po, ang witness nitong si Risa Hontiveros, mga kabayan, na nakatakip din ang mukha. Tulad ngayon ng mga bumaliktad di umano, na mga 18 Marines, mga kabayan, nakatakip ang mukha. Ito po ang pasimuno, yan Pero, pag lumipas po ang ilang buwan, mga kabayan, ay nag-recant alias Rene at sinasabing hindi totoo ang kanyang mga salaysay. Kibuloy na panatag daw ang kanyang loob na may 2 jurisdiksyon ang gustong humawak kay Kibuloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Kibuloy. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Grabe po, takot na takot po sila kay Kibuloy. Gusto lang yung patap. Hindi raw pwede magbitaw ng ganong salita kung wala namang listahan ng pangalan na hawak si Chodoro. Nako. Baka biglang maglabas sa listahan, mahimatay lahat ng tao, ha? Muli din daw niyang binanatan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dapat daw ay maging mas profesional si Castro pagdating sa kanyang mga sinasabi. Naku Bilang po. kinatawa ng isang opisina na kanya pong nire-represent. Kinontra rin ng bise ang pahayag ng Palaso na panggulo lamang sa impeachment trial niya ang umugong na balita. Grabe itong reporter na ito, no? Kasi parang nagbibigay din siya ng conclusion eh. Paano daw? Teka, ulitin natin Gusto ko lang iparinig sa inyo kasi parang masyadong bias ang hinayupak na ito eh. Napangalanan ang mga opisyal na At mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na Camille Samonte. Pangulong hinamon po ni Vice President Ito palang hinayupak na ito. Yan, nasa gitna. Sige. Duterte, si Defense Secretary Gibo Chodoro na pangalanan ang mga opisyal na tinutukoy niyang dumeddepensa sa China sa usapin po ng West Philippine Sea. Yan po ang hirit ng bise matapos manawagan si Chodoro na mag-resign na nga po sa pwesto mga opisyal na nagtatanggol sa China. Ayon pa sa bise, hindi raw pwede magbitaw ng ganong salita kung wala namang listahan ng pangalan na hawak si Chodoro. Nako. Baka biglang maglabas sa listahan, mahimatay lahat ng tao, ha? Maglabas ng listahan. Ano naman kung maglabas ng listahan? Confirm ba yan? Tatawa-tawa pa kayo, mga hinayupak kayo? Muli din daw niyang binanatan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dapat daw ay maging mas profesional si Castro pagdating sa kanyang mga Ipagtanggol nyo nga si Castro, sige nga kung professional ba yan? sinasabi. Naku Bilang po. kinatawa ng isang opisina na kanya pong nire-represent. Kinontra rin ng bise ang pahayag ng Palaso na panggulo lamang sa impeachment trial niya ang umugong na balita na naaresto na nga po si Senador Bato de la Rosa. Magulo na raw kasi ito sa simula pa lang dahil bending the law na daw ito. Ayon niya sa bise, mga kapatid. Ang Palaso po kinumpirmang may standing order pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Naku. Na arestuhin po ang nagtatagong senador. Dumipesa rin ang bise sa kanyang naging Arestuhin nyo na si Senator Bato de la Rosa na magkaalaman, mga kababayan, di ba? Arestuhin nyo na para gumalaw na rin yung US, di ba? Kasi sabi ng US, wag kayong makipag-cooperate, di ba? O ngayon, kung aarestuhin nyo si Senator Bato, isa po itong patunay na sinusuway nyo po ang kautusan ng Amerika. Yeah? bisita sa New Quezon City Jail Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at dating kongresista na si Mike Defensor. Ang git po niya, wala siyang nakikitang masama sa naging pagbisita niya sa kanyang mga kaibigan. Ito po ang mga sunod-sunod na mga pahayag po ng Vice Presidente. By the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, pero kapag may seal sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Nako. Wala akong nakikita sa
na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila, and I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. Nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod Correct. sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetrete. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below mga kababayan. Maraming salamat po.